Good day kay Palhal. Assalamualaikum. So ako po si Ryan at isa po akong OFW na nakabase po dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ngayong umaga guys, dito sa Saudi Arabia, pag-uusapan natin itong isang babae na lumunok ng pera sa NAIA. Oh my God! Nagnakaw siya guys ng $300 o katumbas ito sa Philippine money ay 15,000 pesos. So, ito guys yung article. So, basahin po natin guys ng sabay-sabay. Hagip ng CCTV camera ang aktual na paglunok ng isang babaeng screening officers sa $300 na kinuha umano ito mula sa wallet ng isang paalis na Chinese national sa NAIA Terminal 1 kamakailan. So, ayun nga guys, sobra. Kinuha niya raw. So ito guys, dinegwat sa pitaka ng Chinese passenger sa Manila, Philippines. Inutos kahapon ni Department of Transportation DOTR Secretary Jaime Bautista na imbestigahan ang naganap na paglunok ng $300 ng isang babaeng security screening officer or SSO upang maitago ang ginawang pangdedekwat umano nito mula sa wallet ng isang pasaherong Chinese national sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA. I'm saddened and very disappointed for such embarrassing deeds. Ani Bautista. She is now being investigated and appropriate sanctions will be meted to her. Dagdag ng kalihim. Ang nasabing lady screener na hindi pa tinutukoy ang pangalan ay nakunan ng CCTV habang kanyang nilulunok ang tatlong tig $100 na kinuha umano sa wallet ng isang paalis passenger sa final security checkpoint noong Setyembre 8, 2023. Bunso nito, kinumpiska na ng Manila International Airport or NAIA ang seasonal access pass ng nasabing SSO na sangkot sa insidente. Pang magpaliwanag sa insidente at magayon ng kanilang sinumpang salaysay para sa masusing investigasyon at posibleng paghain ng kasong kriminal sa mga sangkot. Okay? Sa CCTV recording sa NAIA Terminal 1, makikita ang OTS personnel sa final security checkpoint ang paglulok nito sa kabuuang $300 sa kanyang kinuhang wallet sa pasaherong Chinese upang maitago ang ebidensya ng pagnanakaw. Makaraang magreklamo ang pasahero sa pagkawala ng kanyang pera sa kanyang wallet nang dumaan ito sa security checkpoint. Sa video footage guys, bandang 8:18 ng gabi, September 8, 2023, nakita ang Chinese passenger na kakilala lang ng pangalang Mr. Kai na nakasuot ng white polo at blue denim pants habang nasa departure final screening checkpoint or DFSCP nang ilagay ito ang kanyang shoulder bag sa inspection tray. Matapos ang ilang minuto, dumaan si Kai sa Advanced Imaging Technology machine or body scanner at dinala naman ng SSO ang tray na naglalaman ng nasabing bag sa inspection table at nagsagawa ng manual search. Na matapos ang SSO inspeksyon ng bag na kinahinalang, tumalikod ang lady screener habang may maigpit ng hawak na bagay sa kaliwang kamay at inilagay ito sa kaliwang bahagi ng kanyang baywang saka siya bumulik sa inspection table. So dun pa lang guys, nakuha niya na kaagad yung $300. Agad naman bumalik ang Chinese passenger Kai sa screening area ng kanyang madiskubre na nakabukas ang kanyang wallet at nawawala na ang kanyang ilang pera. Dito nagsagawa ang otoridad ng ocular expectation sa CCTV ng DFSCP para sa posibilidad na ma-recover ang nawawalang dolyares. Sa CCTV footage, walang kamalay-malay ang lady SSO officer na nasa harap lang na ang camera habang nilulunok ito ang dolyar bills na natupi. Diba? So ano ito? Ikaw bilang empleyado ko ng NAIA, alam mo naman kalat ang CCTV camera doon, at ginawa niya pa din guys, diba? Ano?
Natupi sa maliit na peraso at hindi ito pinansin ng isang babaeng pasahero na nagtatanong sa kanya. Nakikita rin na nahihirapan ng lady screening sa pagdudok ng pera sa kabila ng uminom pa siya ng tubig, bottled water na unang ibinigay sa kanya ng kasamahan. So, alam ko guys, kasi sa airport, bawal yung pagmuya-nguya. Lalo, nakatrabaho ka sa loob ng airport guys, bawal yung nguya-nguya ng ganyan. Diba? SOP nila yan guys. Halos mabulunan ang lady screener sa paglunok ng biglang lapitan at kausapin siya ng isang male supervisor. So ganun yun guys. So ganun yung nangyari dyan sa NAIA. So parang wala silang kadala-dala, diba? Ang daming anomalya talaga dyan. Alam namin yan mga OFW kasi pabalik-balik na lang kami ng Pilipinas, then babakasyon, diba? Lalo ako guys, hindi naman talaga ako nakabase sa Pilipinas. Dito ako sa Saudi nakabase, kaya alam ko yung mga ganyang modus sa NAIA. So nauna na nga dyan dati yung laglag balagang na talaga namang kinakakainis. Bagay, ang binibiktima nila dyan guys, yung mga inosente. $300 nilunok niya para lang sa pera. Hindi na siya natatakot guys na possible na malason siya dahil nga, di ba guys, ang paggawa ng pera, alam ko may mga chemicals din yan or something. Hindi ko lang sure guys, na pakicorrect na lang ako, pero possible na malason siya o siya sa ginawa niya. No, mas pinili niya pa yung ganun kaysa pagtrabahuin na lang niya yung pera, di ba? And besides, itong babaeng to hindi rin nag-iisip na empleyado siya ng NAIA guys, di ba? Kaliwaan ang camera guys sa Ninoy Aquino International Airport. Paano niya to nagawa? Ang lakas ng loob niya. So parang hindi makatao to guys. Kailangan talaga sa babaeng to, hindi lang siya basta tanggalin sa trabaho. Kailangan din niyang maparusahan para alam naman niya yung ginawa niya na mali. Diba? Na hindi lahat, baka kasi isipin guys ng Chinese na to, na lahat na lang ng Pilipino is, oh my God, makulit ang kamay. Sorry sa term. So yun lang guys to. So ano bang masasabi niyo dito guys sa topic natin ngayon? Please comment down below guys para malaman ko po yung mga sagot ninyo. So once again, ito po si Ryan. Ingat and see you to my next vlog. Peace!